webinar natin, commercial chicken, okay? Layer yan para egg production, no? Okay, ang pag-uusapan natin ay marami dito inango ko dito sa Philippine Poultry Layer Industry Roadmap 2022 to 2040, no? So, uh, dito yan, mag-google niyo pag pinindot niyo yan, no? So, nandito picture ng mga manok nating layer. Okay? Ang kanilang ito ay sa atin sa Pilipinas, ito yung roadmap nito yung ginawa, no? Ay para sa limang strategic na to. Number one, yung tinatawag na sustainable production, no? Yung paano madadami ang production natin, pero at the same time, balance naman para sa environmental ano niya, yung stewardship niya o yung balance ba na kasi marami nagpo-poultry ngayon, no? Tapos ang daming langaw. Kaya dapat itong bagong ano lang to, strategy lang to, inaayos nila na kung saan dapat balanse na para sa ating kapaligiran, no? Yung maganda yung management, no? Maraming manok pero balansado naman ng ng kalikasan natin. Hindi na abuso yung kalikasan, no? So, pangalawa, ang pinaplano ngayon, ito yung infrastructure development, improving infrastructure to support the industry, including farm facilities, cold storage, and logistic system, no? Kaya kanina, yung sino ba yung taga-Tarlac, graduate ng CLSU, no? Yan, pwede nyo pasukin yan. Paano may improve yung mga kulungan nila, no? Ang ibang bansa ay talagang control system na sila, no? At instead na mag-import, baka pwedeng gawin in a local setting, no? At usually, ang mga nasa control system ay mga ano, yung mga pangmarami yan, no? Halimbawa, 30,000 yung mga tunnel bent, no? Kung saan ay baka pwede rin yung may 100, no? Kayang gawin ng ating mga engineer yan, ng control system din. Okay? And pangatlo, yung market development. So iniisip din, dumadaming production. Although ngayon kulang na kulang pa yung manok, ano? Pero biglang halimbawa, nag-expansion, tapos gumanda yung production. Saan dadali ng production na yan, no? Yan ang pinag-aaralan din. Ito, both domestically, international through marketing strategies and trade agreement. Pwede sigurong export pag sobrang. And then research and innovation. Dati research and development, ngayon innovation na. So patuloy ang pagsasaliksik at pag-iisip ng mga bagong bagay na kung saan ay sa magitan ng research, no? Paano yung mapapadami itlog, although yan palagi balanse, no, sa tinatawag nating kalikasan o yung ating environment stewardship kasi baka naman puro growth promoted siya, no, o may mga hormones o kung ano man gagamitin para bibilis ang pangitlog, kawawa naman yung manok, no? Ah, baka gawin siya 2 beses mangitlog sa araw. Nako, di kaganda, no? Usually, average ng 1.5 in 2 days. Parang ganun lang, hindi naman isa-isang araw yan, eh. No? Eh, pag ginawa nila, no? Paano magawa nila ron? Mag-itlog, kawawa naman yung itlog na baka yung puwit niya yung mamaga, no? So, mga research and innovation to innovate, improve productivity, health, and biosecurity in poultry farming. And then number 5, ito yun, yung regulatory support na kung saan ang gobyerno ay dapat ay nakasuporta siya dyan, no? Paano ba ang gagawin nila? So, dapat may mga regulatory gagawin sila, no? Para sa mga policy standard and incentives. Okay, yung 5 bagay na ito yung gusto na mangyari hanggang 2040, no? So maganda sa atin sa Pilipinas, may ganito tayong mga roadmap na tinatawag. May pinatutungan din yung basta na lang, ano? Maganda yung may plano. Sabi ng iba, planong-plano, wala naman nangyari. Okay?
Talagang gano'n, at least nasimulan sa pagpaplano, tapos yung plano na yun, pwede na simulan, pwedeng gawin, pwedeng modify. Kasi pag walang plano, okay, ay you plan to fail, sabi nila. No? Maganda rin may ganito para may susundan din. So these pillars aim to boost the competitiveness and sustainability of the Philippine poultry layer industry. Okay? So maganda po ang pwedeng mangyari in the coming years. No? Yan po ang, tingnan nyo yan, pwede yung pindutin yan at makita yan saan. Okay? Philippine chicken industry. Five days na lang o 30 itlog lang sila. Ang ginagawa, itlog lang ng itlog yan. Okay? So, ganun yun. Yung tawag niyan, table egg, hindi sa fertile. Hindi pwedeng incubate yan. Tapos, meron naman tayong mga breeder egg. No? Itong breeder egg, ito yung ginagamit kasi meron yan yung grandparents, parent stock, no? And then yung anak ng parent stock, F1. Okay? Ito yung nabibili natin broiler, no? Binibili layer. Pero pag yung itlog nitong mga breeder na to, tapos in-incubate mo, mabubuo naman sila. Kaso, ang problema, yung quality ng mga mother ay wala na doon. Kasi ano yun, usually, mga yan ay ano, ah, mga ano yan, mga hybrid yan, no? Pero, pero lang sa native yan, pwede pa tayong mag-experiment dyan, tuloy-tuloy yung native, no? Pero sa mga hybrid, no? Ito, ayan, native, hybrid, no? So native yung mga manok natin sa Pilipinas, and then hybrid yung galing sa ibang bansa, no? Pag sinabing hybrid ay pinagsama-samang by selection, pinagsama-sama yung mga magagandang ugali nila at nakapag-create sila ng isang manok, ang tawag ay ganito, ano, hybrid, no? So mamaya titingnan natin mga klase ng manok yan. Ngayon pag pinagsama to, yung tinatawag nating improve. Pero ako ay pinag-iwalay ko na yan kasi kung mag-native, native ka lang. Okay? Kung hybrid, hybrid lang. Kasi pag ini-improve mo yan, baka maubos ang native natin. Hindi na natin, mawawala ang klase ng native natin. No? Ang gusto kasi dito, maliit ito para lalaki, konti itlog para darami itlog, lalaki, mga ganun kaya ini-improve. No? Pero ang tendency, mawawala yung native natin. Talaga sa business, pag nag-business ka dyan, native, maliliit ang itlog, gano'n, no? Hybrid. Kaya pag business talaga, mag-hybrid ka o mag-business ka native, no? Dahil magiging rare yan. Okay? Ito yung improve. So, gano'n ang sitwasyon nila. Okay? So, dalawang pag-aalaga ng manok, production niya, meron tayong conventional at meron tayong organic. Sa conventional, walang ano dyan, wala kasi sinusunod ng mga latuntunin dyan. Sige lang, mag-alaga ka, no? Ah, kahit minsan yung withdrawal period ng gamot, minsan wala na eh. Sinusunod lang nila yung mga space requirement, gano'n na. Pero yung sa medication, medyo wala na restriction. Pero dito sa organic, may sinusunod dito na parang batas. Okay? Ah, yung klase ng mga manok na ilagaan dito, yung cage, yung nakakulong. Definitely, hindi siya pwedeng maging organic kasi sa organic, nire-require dapat free range sila. Hindi yung naka-cage. No? Definitely, hindi pwedeng organic yan. Pero meron naman free range na tinatawag na kung saan ay libre sila, hindi sila nakakulong. Pero hindi pa rin masasabing organic yan kasi kung ang pinapakain sa free range ay feeds, at hindi sumusunod dun sa alituntunin o batas ng organiko, kasi ang batas ng organiko dapat sumusunod ka dun sa Philippine National Standard, pa-inspeksyon ka para ma-certify ka. Pag na-certify ka, doon ka palang organic. So yung pre-range, depende.
Kung hindi siya certified, di siya sumusunod, nagpapakain siya ng feeds na may GMO, conventional siya. Pero pag siya'y sumunod sa alituntunin ng organic at ma-certify siya, may inspection, organic siya. Okay? So both siya. Ayan. Pwede siyang conventional, pwede siyang pre-range. Yung native, improved, o local, ganun din. No? Hindi nangangulo pag native organic siya. Hindi. So ganun pa rin, pre-range siya, no? Local siya, pero kamukha ng pre-range, pag hindi niya sinusunod yung alituntunin dito, hindi siya nagpa-certify, hindi pa rin siya masabing organic. Okay? Pwede conventional o pwede siya mag-organic. Okay? So, depende po sa sistema. Okay? Yung hybrid, ganun din, yung imported. Pag sinabing hybrid, hindi pwedeng organic. Hindi po, pwede siya maging organic kung ito ay sinusunod niya yung alituntunin ng organic. Kamukha ng tatlong yan. Pero kung hindi, conventional siya. Okay? Kahit hybrid pa siya. So, ito naman pong may mga tinatawag sila natural, no? Sinusunod nila yung organic, okay? Naka-pre-range sila, tapos sila po ay gano'n. Kaso, wala pa silang certificate. Kaya, nasa gitna pa rin, no? Pero pag sila nagpa-certificate, nagpa-certify, dahil sinusunod nila yung alituntunin ng organic, sila po ay magiging organic. Okay? So, paalala lang po, hindi pag sinabing native animals, no? Layer siya, broiler siya, are organic. No? Okay, so dapat po sumunod sila sa alituntunin ng organic agriculture. Okay? Performance and outlook po, alam niyo po yan, 3.5% 2018. No? Talagang ang poultry, combined po yan, broiler and layers. No? Talaga po ang mataas po ang kanilang production ng value binibigay niya. No? Ayan po. The growth has been carried out up to 2019 forex, even up to 2022. Relative to swine and broiler, egg industry is a small value of 60.54 billion as of December 2020. Okay, yun po sa egg industry. Tingnan natin regional profiles. Okay. Commercial egg production is intended for feeding the growing population. It's commonly near the urban, peri-urban high demand center. Sa atin po, dito, Region 4A, saka Region 3, no? Usually, ang usually yung Pampanga, itong dalawa to. Ang kinikater niya, NCR po, kasi wala naman nag-aalaga, pero napakaraming populasyon sa Manila, no? Sa National Capital Region. So, yun po, mga walang poultry dyan dahil mga business center ang mga yan, urban ang mga yan, saka peri-urban. Kaya, ito pong Region 4A na nagpo-produce ng 35.7, Region 3, 20.2, ay dito po nila minamarket ang nasa NCR. Ganoon naman sa Mindanao, Northern Mindanao, 9.3, Central Visayas, 7.7, Davao Region, 4.9, no? Ang kinikater nila, Metro Cebu, CDO, and Davao, no? Kasi yung mga urban po, wala naman yan, agricultural, no? Konti lang kung meron. So sila po nagsusupply. Okay? So, ito po, tingnan natin, no? Region 4A ang pinakamarami. Yan ang profile. Tingnan nyo po ito na kung saan ay pwedeng challenge ito kung kayo mag-aalaga ng manok. Okay, anong region ba kayo? Ito yung Region 4A, Region 3, marami na yan. Kung nasa farm ka, yan, pwede maganda mag-alaga ng itlog, paitlogin dyan, no? Konti lang. Yan. Region 4B, ano siya, 0.7 lang, no? Region 2, 2% lang, no? Yan ang mga maganda po. O Region 8, 1.2. No? Okay, so kumakain po ng manok yan. At ang maganda po dyan, kahit mga kababayan natin mga Muslim tulad sa farm, hindi bawal sa kanila itlog. Kaya maganda pong maganda dyan, mag-produce dyan. Okay? Volume and annual growth rate of chicken production. Yan po. Talagang pataas siya.
2021, 2022, 2023, pataas po. From 2021 to 2022, yung 433 naging 460, that is a 6.9 increase, no? Tapos may increase pa rin po 3.2 from 2022 to 2023. Meaning, maganda po ang market, no? Okay? Excuse me lang po. Aling ko lang yung... Okay. Yan. As of June 30, no, 2023, the total chicken inventory reached 200.21 million birds. That was 2.8% higher than the previous year. No? Yan. Okay. Ito naman po, population native improved chicken and broiler chicken improved by 6.2%. Okay. Tingnan natin po ang mga alaga natin. Nandiyan ang layers, yung paitlogin, broiler, ito po yung karne. Nandito naman native or improved, no? Ito po yung sinasabi nating sama-sama dito, no? Meron silang mga ano po, mga native, tapos sinaluan ng mga hybrid, no? Ayan po sila. That's 43.3. So almost kalahati ng production ng itlog ay galing dito. Tayo po yung mga maliliit na magsasaka na may alagang 100, mga ganun po, no? 50 o 30, no? Pero dahil alos backyard, marami po yan. Pag pinagsama-sama yan, it's more than the layer, more than the broiler, no? Kaya ito po yung ano yun natin dito. Tayo pong ay yung mag-alaga ka ng paitlogin kahit pagkain nyo lang, hindi ka na nakikipagkompetensya sa sa market, no? Malaking bagay na po 'yon. Kasi kung makikikompete pa tayo, kung bumibili ka ng kahit 3 itlog araw-araw, ay ito po ay malaking pag pinagsama-sama yan, malaking kabawasan din po yan, may kompetensya ka, no? Pero kung ikaw ay nagpo-produce ng sariling itlog, at the same time ay nagpo-produce ka pa ng marami para ibenta, nakakatulong tayo sa merkado, sa market, no? Nakakatulong po tayo sa production. Ayan po, nakakita natin ayos production, no? Ang Calabarzon po, ang Central Zone, no? Tapos Calabarzon. In terms ng itlog po, no? Tapos ang inventory naman sa native improved sa Western Visayas naman. And then Central Luzon reported the highest inventory of broiler chicken. Pag broiler, marami Central Luzon. Ang Calabarzon naman po, marami dyan ay mga layer. Okay? Lumundag. Sorry. Okay? So, tingnan niyo po yan kung anong bayan o region kayo, no? Ayan. Yan po yung production. Okay. At share ko sa inyo isang study galing sa Department of Agriculture. Ito po yung biruin mo return of investment niya 233.02, no? Ang 100% po nag-double, no? Nag-apat, nag-times 4, no? Ang investment po niya ay 1,875,000. Ang total production cost niya 3 million. Total return niya 7 million. Imagine niyo po, ang laki, no? Ito po ay palakihan ko. Ito po ay base sa 1 year 7 cycle projected income, no? Ang ano po niya, tawag dito, ang binili niyang manok dito ay ano lang, 35 ay mura pa kasi noon, 35 pesos pa lang, no? Pero mura pa rin ang presyo noon, no? Pero ngayon po ay mataas na. So 3,000 bird po ang kanyang halaga, no? So pag-aralan niyo po to,
3,000 net based on a 1-year projected income statement. No? So may pera po talaga sa pagle-layer. Okay? In poultry livestock production po, ang goal dito ay dapat mataas ang production mo. So, para tumaas ang profit, no? And this is sa magitan ng dapat maganda yung growth nila, paglaki nila. Maganda rin yung protektado sila, hindi sila nagkakasakit. Kasi pag nagkasakit manok mo, tabla matalo ka doon. No? And then nagre-reproduce sila. Dumadami sila. Okay? In a successful livestock production po, tignan yung tatlong to, no? Yung maximum nutrition, proven breed, and then dedicated management. Ano pong sabihin nito? Kahit ang breed mo ay super, no, hybrid, pag ang pagkain naman ay konti o mahina, hindi masustansya, kahit magaling pa yung management mo, palpak ka pa rin dito. Okay? Kung yan ay sabihin natin 33% ay 66 lang. Okay? Bababa siya pero may problema pa rin. Kaya dapat itong tatlong ito ay ayos siya. Lalo na kung magaling ka mag-manage, may problema sa breed, problema sa nutrition, 33% lang. So below average, lugi ka. Okay? So ito yung importante. Halimbawa, ang breed mo. Pag native, mahina siya talaga lumaki. No? Maliit talaga itlog. Konti itlog. Wala kang, hindi mo ano doon. Expected mo na yan, no? Kahit magaling pa yung nutrition mo, todo, magaling management mo, dahil native ang inalagaan mo, hanggang 100 na itlog lang sila. Pero yung hybrid, pwede kang umabot ng 250 per year. Okay? Sa mga naman, sa nutrition naman, ganun din, no? Mapakaganda ng nutrition mo, problema ka naman sa management, kahit maganda pa yung breed mo, may problema din. So, itong tatlong ito, itong three nito na to, dapat palaging ayos ito. Diyan pinagbabasihan ang successful na pagmamanok. Okay, also, I would like to remind you po, tulad kanina, sinabi natin na dapat yung high yield ang production, pero yun naman environmental stewardship. So, yun po ecological, ano, no? Kami po as a organic practitioner, yun po yung priority namin. Ang priority namin, yung aming mga alaga, manok man siya o pananim siya, dapat pag kinain ng tao, dapat masustansya siya. Kasi bumili yung tao, gumastos siya. Tapos, bibigyan mo lason na magkakasakit siya. Kasi kung puro antibiotic at growth hormones at kung ano pa mga synthetic na mga vitamin, mineral, pag kinain po ng tao yan ay magkakasakit siya. No? Kaya dapat dito ay ibigay yung masustansyang pagkain na walang side effect sa kakain. No? Kaya yung pong natin, livestock should be fed what is appropriate for its health rather than what promotes rapid growth at the expense of environmental and human well-being. Okay. Yan po, ito po yung mga tinatawag nilang confined animal feeding operation. No? Kawawa naman sila. At dito po dumadami sakit. Okay, ito po yung tinatawag natin sustainable development. Na kung saan, tama, kailangan natin kumita, kabuhayan. Pero isipin din natin kalikasan. No? Yung nga po na maraming poultry, langaw. No? Dapat kalikasan, responsible dapat. Kalusugan ng mga tabi ng poultry. Saan ba dumadalo yung dumi? Ganun po. Malangaw ba? Ayun. With that, meron kang kapayapaan. Wala ka sinasagasaan. Para bang ikaw lang gusto mabuhay. No? Na ginagawa kasi sa ibang mga barangay, gano'n, no? Namibigay ng mga manok, gano'n, namimigay naman nila mga bansot at may sakit, no? Na atake, no? Para
Mano ba yung mga tao? Alam mo, parang ayuda po yan eh, no? Para manahimik ang mga tao, no? Pero tandaan po natin, yung langaw, sakit po yan. Kaya dapat ay hindi natin pinahihintulutan yan. So, mag-umpisa tayo dito sa selection of stock to raise. So, kanina yung breed, no? Pinag-uusapan natin kanina, breed. Kaya dapat number one po dyan. Stock should be purchased from a reliable hatchery or dealer where the parent stock are well housed and well managed. So number one po yan. Yung kung mag-umpisa kayo, kay broiler man, kay layer, dapat reliable ang pagkukunan nyo. No? Kaya ako po dyan ako maingat kasi nabiktima rin ako nung una dyan. Sobrang tiwala. No? Akala ko F1 binigay sa akin. Ngayon pala galing kung saan. Kasi marami yung nagbebenta. No? Mag-ingat kayo sa mga nagbebenta sa Facebook. Order kayo 100. Sige po, sabi gano'n. Hintayin ko lang mapisa. Ngayon pala kukuha ng 20, 30 o 50 sa iba-ibang mga nag-aalaga. Pagsasama-samahin niya ngayon, anong mangyayari? Multiple age ang manok mo or multiple breed sila. Halo-halo sila. No? Ang mahirap dyan, malusutan ka ng mga ranch, yung mga manok na bansot. Tapos isasabay nila doon sa mga in-order mong manok. Okay? So, ganun yan. Kumbaga dyan, si Brad, alam niya sa itik, sa pag-iitik, ano. Pag bumili ka ready to lay, hindi mo malalaman yung mga naaluang palang 10% na mga kal na. Okay? So, yung mahirap po. Kaya dapat, stock should be purchased from reliable archery dealer where the parent stock are well housed and well managed. No? Yan ang importante. Choose those that have high livability na fast grower. Pag broiler po yan. No? Ayan. Select buy on loyalty chick. No? Yan ang makita natin. No? Pag bumili tayo, dapat alam natin kung saan binili yan. And then, ito po, bibigyan ko lang din sa inyo ang simula, kung pwede lang, kung ready to lay, no? O 3 months, din mo na kailangan ng brooding. Pero ito, pag magsimula ka sa day old, yan ang pinakamatindi. Yung health, yung parang bata, yung foundation niya ay nasa bata pa siya, no? Yan ang kailangan dyan. Okay? Yan kailangan dyan, yung malinis, no? Ayan. Titingnan natin pati ang ilaw, no? Okay. Ito pa, isang bagay na dapat ayusin to kasi dito nagkakaproblema, no? Dito kasi iba ayaw nilang alisin itong mga may defect na to kasi sayang daw. Ito po mga sayang na to, problema dito. Pag hindi nyo pinatay, inalis, itong mga mainang kumain, magkakasakit yan. Pag nagkasakit yan, pagpupugaran ng sakit yan. No? At doon kakalat ang sakit. No? Mamaya titignan natin, natawag natin biosecurity para lalo nyo maintindihan. Okay? So, alisin po lahat yan. Ito po yung magandang day old na pipiliin nyo. No? Dapat. Number one, okay, itong reflex niya. Pag iniga mo siya, in 3 seconds tatayo yan. Yung mata, dapat siya, malinis, talagang clear na clear siya. No? Ang navel niya, pusod niya, dapat naka-close, malinis. Ano? At walang matigas. So, ano. Yung paa niya, normal color, makintab sila. No? Ang beak niya, kaya mahalaga po yan kasi walang kamay yan para paano susubo yan. Parang kamay na niya yung beak niya, yung tuka niya. Dapat di siya baligtad. No? Dapat talagang pag tumuka siya, makukuha niya yung pagkain niya. And then yolk sac yan po. Hindi siya matigas. Tapos uniform sila.
Okay? So, yan po ang characteristic. So, yan ang pipiliin nyo. Yan tayo magsimula sa basic na. Kaya sa mga mag-aalaga, magle-layer, mabigat po yan. Kaya umpisan nyo muna sa broiler. Alagaan nyo muna yung broiler. Pag magaling na kayo sa broiler, lalo na malampasan nyo yung brooding period, pasok na kayo dyan. No? Yan. Okay. Mahaba itong hindi ko pang 2 days kasi to, no? Kaya umattend na lang kayo ng talagang yung sa poultry management talaga, no? Para may discuss natin yan. Pumili na lang ako ng may importanteng bagay. May share sa inyo to. 1 day lang kasi tayo. Okay? Yan ang dapat pag-usapan dyan. Anyway, ang brooding in poultry production is defined management of chicks from 1 day old to about 8 weeks of age, and it involves provision of feed and other necessary care during chicks' early growing period. Okay? Hindi kamukha ng native kasi. Pag niluwal yan, ang mga inahing, i-cover nila yan. No? Painitan nila hanggang hindi ma-develop yung pakpak nila kasi pag tingnan nyo yung day-old chick, napakanipis lang nung parang papel lang. Ang likod nun baga na. Kaya pag nilamigan yan, magkakasakit, magkakasipon. Kaya kailangan hanggang ma-develop yung pakpak niya para matakpan. Okay? Para maginit yung likod niya. Or else, sisipunin siya. No? Kaya sa native ganon. Pero dito, binubrooder natin sila. Tulad nung nakitang picture kanina na kung saan pagkapisa ay painitan sila. No? Itong 8 weeks na tinatawag dito ay para sa layer siya. No? Sa, sa broiler, mga 14 days lang, 2 linggo lang. Kasi mabilis sila lumaki. Itong layers, mahina lumaki yan. Kaya hanggang 8 weeks, no? Ay inilawan sila, pinainitan sila. Depende yan sa paglaki nila. Brooding units are designed to house chicks from 1 day old until they no longer need supplementary heat. Okay, yan. So, ang painitan dyan, 1 watt per bird. Ang lalagay mong ilaw ay 100 watts kung 100 sila. Mamaya makita yung pabawas ng pabawas yun. Pero sa simula, hanggang 10 araw, 14 araw, ganun, no? At ako sinasuggest ko, 4 na benching ko, lagay nyo sa 100. No? Nakita niyo yung brooder kanina, bilog pala, no? Din natin. So, na kung saan, para mamatay may isang ilaw, meron pa rin 75, tatlo. Kasi kung 100 watts isa lang, namatay yan, ay magtatakbuhan na yan. Lalo na kung hindi bilog ang ano mo, brooder cage mo, nako, maiipit na yan, magaan sila. Kaya napakalaga, no? So, ang ilaw, 1 watt per bird. Ayan, ano. 32 to 35, no? Basta't nire-reduce ng 5 degrees per, okay. Araw, ito to. Araw-araw, ano yan, every weekend. Ayan, no? Ayan. Isa ka dyan sa 37, no? Tapos, 29 to 26, 25 na lang yan, no? 21, 28, pabawas ang pabawas yan hanggang 56 days, no? Sa broiler. Hindi broiler to. Sa ano to? Ang broiler hanggang dito lang, 5 to 14 days, no? Yan, ganyan lang. Tingnan niyo itong mga ano ito. Yan. Yan ang komportable sila. Ito yung ilaw, ito yung painitan. Okay? Pag sabog sila, iwaiwalay, okay yan, komportable sila. Pero pag nagsama-sama sila sa ilalim ng ilaw, gusto sabihin, malamig, dagdagan ka ng init. No? Pag ganito na, sobrang init, lumalayo sa init. No? Pag ganito naman, gusto sabihin, may umahangin dyan, may drop. Okay? Kaya dapat ay chinicheckin yan, lalo na sa gabi. Ayan na. Ang mga broiler, pagkabenta, pero yung layers ng pullets until transfer to growing pen, o yung iba naman kung sa yung ay doon nila na nilalaki space, ano, sa kanilang brooder, tapos nilalaki yung space para sa growing nila.
ito yung mahalaga pa, dapat pinagpaplanuhan yan kasi ang Pilipinas ay tropical, mainit, no? Lalo na merong heat wave minsan, no? So, kailangan may blower ka o meron kang basta palamigan, no? Lalo na kung naka-cage sila, yun ang mahirap, no? Ako kasi pagkain ko, wet feeding, wala akong namamatayan kahit mainit na mainit. Ito yung layer cage, no? Alam natin to, yung nakakulong sila. Meron naman yung double side automatic egg nest. Ito, talikuran. Yan natin. Ayan o. Talikuran. Pumapasok pa rin siya dyan para mangitlog. Tapos magro-roll naman yung itlog. Mahulog naman siya. Okay. Ito yung mga single nest lang. Yan. Ito. Single liter automatic yan. Okay. So yung mga sa pag-aalaga. So hindi natin makukuha lahat ng pag-aalaga, no, kasi kulang ang time natin. So next, ito yung egg product, no. Meron tayong egg in shell, yung press na tinatawag. Meron naman malamig, chilled, nasa rep sila, o preserved, o ito na yung ginawang pula, no. Alam mo, preserve sila, itlog na pula. Meron naman yung liquid, no. Nililiquify nila. Iba naman, pinipress nila. Yung iba, dinadry nila. So, iba-ibang klase ng form ng itlog para magamit. May kanya-kanyang gamit yan, no? Lalo na yung liquid o yung frozen o yung dried, ginagamit sa cake o iba-ibang mga pagkain. Type of poultry enterprise, backyard poultry, no? Ito yung mga hanggang 100, no, na pag-aalaga. And then farm flock production naman, ito naman ay inahangat sa kanilang mga itlog. And talagang medyo ano na to, meron na silang pag ano mga production para sa mga itlogin nila, no. And then commercial poultry farm naman, alam na natin to, ito yung malalaki talaga na kung saan ay nagpo-produce sila ng maraming itlog. And then specialized egg production, layers lang talaga sila. Itong commercial poultry kasi may poultry meat yan eh. May broiler sila, no? Pero to ay specialized yan sa egg lang, layer lang siya talaga. And then yung mga integrated na kung saan sila na yung nagpapapisa, tapos sa kanila meron sa parent stock, tapos ito mga grow out nila kung saan ay nangingitlog, no? Okay. So yun ang mga ano. Ngayon tingnan natin ito yung factors affecting egg production. Ah, hindi ko rin madidiscuss na lahat to, no? Pero ito yun. Number one, breed. Dapat may depende sa breed yan, no? Mamili ka ng breed mo. Mortality rate mo, dapat maintindihan mo. Hanggang saan lang ang pwedeng mamatay, no? Age, body weight, lighting schedule, laying house, speeds, no? Culling, climate, management factor, vaccination disease, collection of eggs. Okay? So lang yan, di-discuss natin pag talagang yung 2 days tungkol sa egg production. No? Ito kasi pinagsama-sama ko yung 2 araw dito para ma-overview. Ito pa dapat maintindihan natin itong egg production cycle na to. No? Ang tendency kasi, yung pag nagalaga ka ng manok, hanggang sa makal sila, pag wala kang kapalit, ihinto ang production mo. Mapapahinga yung farm mo, pero ihinto naman. No? So, wala ka nang, maghihintay ka na naman na 6 na buwan or ilang buwan, bibili ka ng ano mo, ng ready to lay para meron ulit, gano'n. Pero dapat alam natin itong production cycle. No? Okay, so magsisimula ka sa 5 months, mangingitlog na sila, no? At patuloy na 1 taon yan. Okay? Uh,
the typical production cycle less than 72 weeks, no? Ito yung umpisa mo. Yan, brooder, no? Small chicks, no? Tapos, grower. So, may pakpak na sila, kaya na nilang walang ilaw, sunod mo yan, grower sila, no? And then, layer na. So, ano yan, 5 to 6 months yung from brooder to grower. From day old to grower, mga 5 to 6 months yan. 5 months, iba nangiigor, pero konti pa lang. And then layers, 1 taon. Productive yan. No? And then another 6 months, pabagsak na yung kanilang pangitlog. Ang pinag-usapan dyan, from, meron nata rito yun. Ayan. Yung dalawang yan, no? Itong brooder sa grower, puro gastos ito. Kasi di pa sila mangitlog, di pa sila magbibigay ng pera. Kaya itong 5 months na to, dapat may budget ka dyan para sa feeds. Okay? And then, after na mangitlog, yan, may ipon ka ng pera. Kaya, yun ang ipunin mo para sa nagastos mo sa brooder to grower. Okay? Yung ginastos mo ron, kung gumastos ka 5,000 ron, dapat yung 5,000 may balik. Tapos, the rest, pambili mo ng feeds para sa pagkain nila at yung pambili mo ng day old, alagaan mo na naman ng 5 months o bibili kang ready to lay. No? So, ano mo yun? A day old chicks, ako mag-aalaga ng 5 to 6 months o bibili ako ng 3 months o 5 months para after 1 month, nangingitlog na sila. No? Siyempre, magkaibang presyo yan. Kaya yan ang dapat tinitingnan. No? Ayan. Okay? Yung layer. So, 3 page yan. So, dapat maintindihan mo yan. Dapat bago mo ikalito, ay meron ka ng pampalit. May grower ka na. No? Ito yung production planning. Okay? Okay, dapat na 12 birds start to lay exactly when they are 21 eggs. Dito, I think mo dito, 180 to 100 eggs per year. Yan ang commercial hybrid layer, no? So usually at 21, sila mag-umpisa na, no? Ito yan. Pag 5 months, yan, mag-umpisa na. Patas ang pangitlog nila, pero ito na, yun ang pinaka-peak nila hanggang bababa na. Kaya dapat bago bumaba, meron ka ng nakaposisyon na mangingitlog. Para itong baba na to ay yung papasok para manatili siyang dire-diretso. So kung nagpo-produce kang, halimbawa, 80 eggs a day, that's 80% ng 100, tuloy-tuloy yun. So para yung mga suki mo, mabibigyan mo sila. Okay? So yan, madidiscuss natin yan pag kayo maten ng kompleto. No? Ito kasi ay, ano lang to, ay parang patikim pa lang sa inyo to. Uri ng pagpapapisa kasi meron tayong pre-range. Kahit ang pre-range, pwede kang mag-artificial. O pwedeng may mga babae, fertileg ang pinoproduce mo. Kaya, kaso pag hybrid sila, hindi marunong, ano yun, maglimbim o umupo, mag-brooding, no? Hindi marunong. Kaya dapat meron ka artificial. Pero kung native, yan marunong sila. Yung iba, naglalagay na native para doon linalagay yung mga para mapapisa. Pero dito kasi sa production natin yan, inan natin ano. Kung ikaw ay ang pinoproduce mo ay alam mo naka-cage, wala ka talaga ano ron, wala ka incubator, hindi ka hindi ka nagbi-breeding, no? Usually sa mga pre-range yun, pinagsasama para fertile ang egg. Kaso binebenta yung fertile kasi pag yan ay in-incubate mo, darami nga yung manok mo pero yung quality ay hindi na magiging ganun. Okay? So, kung layer lang.
Kung ikaw ay gusto mong magbenta ng breeder, bibili ka parent stock. Para yung anak, itlog ng mga napipisa mo, IF1, yun ay binebenta. Okay? Mahirap po kasi ang mga manok ay magiging parang chop suey, halo-halo. No? Lalo na mauso itong incubator na to. Halos lahat gusto mag-incubate. Tapos binebenta yung mga manok nila, o mo brown sila, tawag nila. Okay? So, mahirap po yun. Okay? So, health management ay biosecurity. Ito sabi kanina, no? The most economical, ideal method to control disease could be achieved by proper management, good sanitation, having effective vaccination program. Consult a veterinarian for a program suited for your business. No? Dito po, pag pinag-usapan ng bakuna, alamin nyo muna kung anong kailangan bakuna sa lugar nyo. Kung kayo nakatira sa mga liblib na lugar, wala pang NCD road, huwag na kayong magbakuna. Kasi pag nagbakuna ka, nag-i-introduce ka pa ng sakit doon. Kaya palagi po, kausapin ng municipal vet o city vet nyo. Okay? At the same time, sa pagpupurga, huwag kayong makikiususo sa purga kasi pinurga ng kumparin na balta mo, nakita mo sa Facebook, ito yung pampurga. Bago po magpurga, magdadala ka mo ng sample ng dumi. No? Yun ang protocol. Titingnan yung dumi kung anong bulating meron para yun po ipupurga. Hindi basta lang magpupurga ka. Okay? Yan po ang dyan, no? Kaya napakalaga na kaibiganin nyo po ang mga veterinary sa lugar nyo. No? Bigay na po natin panggagamot sa kanila kasi na-train po yung mga veterinaryo. Lalo na yung mga lisensyado, alam nila yan. Okay? Pangalawa, yung quarantine. Bago ka magpasok ng bagong manok mo sa lima, meron ka ng manok, tapos papasok mo to, dapat 1 month ang quarantine para hindi maawa yung nasa loob. Or kung may mga manok ka na matatanda doon, dapat nakalayo sila. No? Hindi dapat magmimit yan. Kasi baka yung mikrobyo nila na dahil malakas na resistensya, dahil matanda na, baka maawa itong mga bata. Okay? Yan po. Yung pastricto talaga, bawal pumasok. Gumamit ng footbath at magbota pagpapasok. As much as possible, wala pong bisitang makikialubilo sa mga manok. No? Yun po para sigurado. Ang tawag po natin dyan ay biosecurity. No? Yun po yung bio-exclusion. Piniprevent mo yung pagpasok ng sakit o magdudulot ng sakit. Okay? Piniprevent mo yan. Pati stress. Kasi pag na-stress sila, pwede silang magkasakit. No? At kung may magkasakit, ang tawag doon biocontainment, pinaprevent mo naman yung pagkalat ng sakit. Kaya kanina, pag may mga ganun na itsura, mahina ng kumain, iwalay na. No? Kung di naman kaya pakainin o talagang malala na, ano na lang po, ipakuluin na lang, ipakain sa fish pan, sa isda, sa fish pan, or kung talaga, ibaw na lang siya. No? Magiging fertilizer pa siya. Okay? Yun po. Ito ay ah, kailangan nyo yung east-west orientation. Dapat nakaharap sa east, nakatalikod sa west ang inyong kulungan. No? Part po ng ating biosecurity. Ito yung mga layer breeder company. Meron tayong Highline, meron tayong Lawman, Hendrix Genetics. Yan ang mga familiar po sa atin dito sa Pilipinas. Okay? Ay. Okay, meron naman pong iba naman ay may Bounty, may Rubina, yan po mga sikat San Miguel, CF, yan po. Yan ang mga producer po ng ating mga para makabili kayo ng mga layers, yan ang mga breeder companies. Okay? Tingnan din natin native chicken kasi ito rin po paitlogin din to. Kasi may gusto nila native yung itlog. Yung gusto nila. Yan po yung mga native natin.
May Parawakan, Banaba, Bolinao, Camarines, o yung Egon, Darag, Basilan na lang. Yan po yung mga kung saan sila nanggaling. Ayan. Banaba, Parawakan, yung pitsura. No? Basilan, Darag. No? Pag taga-Panay ka, yan. Darag ang mga manok dyan. Okay. Bolano. Yan po. Okay. Breeds of free range naman po, meron tayong iba-ibang klase ng manok. Mayroong American class, Asiatic class, English class, Mediterranean class. Yan po, American. Yan ang Plymouth Rock, Wyandotte, Rhode Island Red, New Hampshire, Jersey Black. Yan po ang mga sample ng mga American class, no? Pag Asiatic naman, Australorp, yan, Cornish, Dorking, Orpington, and the Sussex. Okay? And then Mediterranean naman, meron tayong Leghorn, Minorca, Ancona, Andalusian. Ayan, may Brahma, Cochin, Langshan, no? Ayan ang mga manok, mga malalaki to. Okay? Tapos, ito naman yung meron tayo dito sa yung dominant ZZ na tinatawag. CZF1 Sussex, Rhode Island Red, tapos Bluish Bar, Australorp, Plymouth Rock, ayan. Yan ang mga, yung, itong CZ na to sa Czechoslovakia po yan. So, yun ang pwedeng yan makabili. Meron po niya sa Pilipinas, maraming nag-aalagan. Okay, then, egg-laying free-range chicken breed naman. Meron tayong Decal Brown, Leghorn, Sussex, Plymouth Rock, Ancona, Bernivelde, Amberds, Maran, Buff Orpington, Rhode Island Red, no? Okay, so yan po yung mga pwedeng pagpipilian kung kayo ay gusto nyong free-range naman, white Logan. Okay? And then let's go sa marketing. Dapat po, mas maganda bago tayo ay na-research na kung saan nyo ibebenta yung mga manok. No? Itong community supported agriculture, ito po ay tinuturo ko para bago pa lang mag-alaga ay may suki ka na. No? Nakikipag-usap ka na. Pwede ka may arrangement sa hotel, local hotel, restaurant, cafeterias, institutional buyer, grocery store. No? Okay, so yan po, mga ganun dapat pinagpaplanuhan nyo. And then, ito yung maganda. Sa lugar nyo, sa barangay nyo, kayo nagmamanok dapat nagkakaisa kayo. Kasi po, ang sinusuporta ng DA, dapat asosasyon siya. Okay? Kaya ipilitin nyo na kayo po sa isang barangay, magbuo kayo ng asosasyon. O kaya bayan, no? Mga poultry raiser, kahit maliliit lang po, sama-sama kayo. Ang pinakamurang magparehistro ay sa DOLE, no? Agrarian, ano po, hindi, sa DOLE, ano ba tawag dito sa, may isang grupo na pwedeng pa-register niyo yung grupo niyo, mura lang, 500 lang po tayo. Okay? Kasi maganda dyan, may bargaining kayo. Para pag may bumibili, ay hindi kami magbebenta ito presyo ng itlog namin. So napakalaga hanggang siya ay maging kooperatiba. Magsimula muna doon sa maisip, rural worker. Okay? Ano po, 500 lang gagastusin mo doon. E di pag maganda na kasi pag kooperatiba ka agad, baka magka-problema sa pag-uugali. Maganda doon muna. Hanggang maganda na yung ugali, no, nagkakaintindihan, nagbe-blending na, pwede kayong pumasok sa cooperative. No? Okay? Yun po. And then, pag talagang business na, kailangan nyo itong business plan. No? Dapat pinag-aaralan talaga. Ako kasi, ano muna, umpisa kasi, hobby-hobby muna talaga. Pinag-aaralan, wag mo nang mag-commercial. Pag kabisado mo na, talagang kahit 5,000 pa alagaan mo, kabisado mo na yan. No? So talagang aral-aral dyan. Kahit nag-aral kayong training na ganito, kulang pa rin yan. Kailangan talaga yung may
actual. No? Kaya magsimula muna kayo ng broiler. Pag okay na yung brooding nyo, wala ang 3% mortality mo, very good. No? Kasi nandun ang brooding kasi. No? Dapat talaga magandang pag-aalaga mo sa kanila. Pag hindi ka namatay na 3%, very good. You proceed sa layers. No? So, hindi masakit pag nagka-problema. Okay? At ito yung mga, kaya sabi ko, kaibiganin nyo yung veterinaryo, no? Para sa mga health issue, bakuna, purga, no? At pag kaibigan nyo yung veterinaryo, tutulungan kayo dito. Kailangan pa ba yung mga barangay clearance na? Kasi bawat bayan, iba-iba yung patakaran nila. Kaya patulong kayo sa veterinaryo. At the same time, pag kaibigan mo yung veterinaryo, pwedeng libre bakuna, pwedeng libre purga, pwedeng libre mga gamot-gamot, no? Tapos bibisitahin ka pa. Hindi mo na kailangan maging ikaw ng manggamot. May tao sila para tutulungan kayo, no? Konting merienda lang, gano'n, no? Libre naman yung gamot. Okay? So, number one dyan, itong mga requirement na to, si Beth, kaibiganin niyo siya kung magsisimula kayo ng pagbibusiness. Pangalawa, si Kapitan. No? By the way, kay Municipal Bet, baka may libreng ano pa sila. Halimbawa, dispersal. O, magprograma si Bet ng pre-range. So, di yan. Okay? So, yun po gawin natin. Kaibiganin sila. No? Kasi moody ang ating gobyerno. Minsan stricto, minsan mabait. Eh kung biglang may nagreklamo sa inyo. Pero pag kaibigan mo si Kapitan, warningin ka pag tatanggol ka niya. Okay? So, yan po ang mga kailangan natin.